Ito po ang aking topic. Wise men action in Christmas season. Bakit? Meron po bang unwise action? Meron. Kasi hindi na-educate ang tao kahit Kristiyano. Nalilimutang i-educate. Culturally, Christmas season is a time for a family gathering. Masyadong abalang-abalang marami. Pati naman ako pero salamat sa J1 family sa pamumuno ng ating Apostle Bishop Art. Bago ang mga preparation, kaya delay ang ating mga celebration na gathering. Kasi inuuna natin ang convention. Yan po'y laging after anniversary convention. Kami itutubog, isusok sa word, isusok sa Lord. Pwede namang, kagaya sa amin sa Carnero, kindly give the date na kayo'y available. Wow, amen. Sila nagtatanong. Hindi sila nagseset. Ganon din sa Agbay. Tinatanong muna kami. Ako. Tinulungan ko na sila. Noon pa man, sorry, hindi ako available, blah, blah, blah. Kaya ngayon, ako munang tinatanong ng Agbay and Carnero. For the glory of God. Kaya pag alis namin dito, diretso na kami ang Alabang. Doon ang aming family gathering. And then, pumayag ang ate ko sa Carnero na 26. Imagine, 26. Okay lang. Doon sa side ng aking asawa, kailan kayo pwede? Wala na akong mapaglagyan. Puno na po Pero inuna muna natin ang convention. Amen? For the glory of God. Ito po ang nangyayari culturally speaking. Tayo po'y masyadong abala sa family reunion. Gathering. Kaya yung isinet ko na Christmas fellowship, hindi ko na ma-move. Pag iminom ko, nag-uusap kami, hindi po ako pwede. Pag iminom ko, hindi rin po kami pwede. Pag iminom ko rin hindi po kami available. Kung ano nang naiset ko, pasensya na. Kasi pag iminom ko yan, baka sabihin nung hindi available sa ba't nyo iminom pa? Kami naman ang hindi pwede. Mas kabig nyo yung sa 20, hindi na ako mag-mention. Kaya hindi ko na po imumove. Okay lang. Hindi, mga leaders ang aking pinasasagot. Pag iminom ko, tinanong ko yung mga kasama ko, hindi po kami pwede. Imumove ko, hindi po rin kami pwede. Hindi pwede. Ako'y available in some other days. Sila ang hindi available. So kung anong isinet ko yun. Kasi medyo nauna na ako mag-set. So, abala sa family gathering, we need to have wisdom. This is the wise men celebration for Christmas season and not Santa Claus season. Gathering, reunion, giving gifts, love, kindness, and forgiveness. Ito naman ang lahat ng ito ay yung the love, ako yung magpapatawad na't Pasko, yan. Maganda naman yun. Ay Pasko ngayon, love lang. Dapat araw-araw ay Pasko. True meaning of Christmas. The Christmas season is about celebrating the birth of Jesus Christ. Itong totoong kahulugan ng Pasko. Celebration. Meron po bang exact date? Wala. Pero we need to celebrate to remember. Tayo namang mga Kristiyano, alam na natin yan, we remember during Holy Communion. Ang sabi ng ibang churches na hindi po na inaalala ang birthday, ang inaalala lang daw nila ay ang kamatayan ni Jesus. Kasi pagka daw birthday, atong Christmas, ito daw ay pagan. Ito daw ay pagan culture. No. Redeemed na yan. Amen. Kung ikaw nagsa-celebrate ka ng birthday mo, we need to offer cake. Oh Lord Jesus, we are remembering your birthday. He is our cake for you. Amen. Para maganda yun na. The Christmas season is about celebrating the birth of Jesus Christ.
celebrating the gift of salvation and the message of love, hope, and peace that Jesus brought and God's presence, Emmanuel. Yan ang dapat. Kaya nga pinilit na Elmar na makauwi at nakatanggap ng pabor. Andiyan ka na pala, Elmar. Ayun. Welcome back sa J1 family. Masaya siya, kasama niya ang kanyang family, si Marikit at si Len na maganda. Kapatid po ni Len ang aking manugang. Yeah. Praise God. Christmas, the true meaning of Christmas, celebrating the birth of Jesus Christ. Na isang Diyos, ito po well explained in some other weeks. Mayroon po tayong Christmas service, i-continue ko po yan. Inilatag ko lang po sa inyo. I am reminding you kasi ito po ang wise men action. Huwag po natin kaliligtan, huwag matatakloban ang katotohanan ng tunay na Diyos na naging tao. Dahil ililigtas ang tao, ang kahulugan ng Pasko ay siya, si Jesus Christ. Huwag nating hahayaan the unbiblical songs, unbiblical actions. Mamaya, nilalagay ko po dito. So again, basahin po natin the true meaning of Christmas. The Christmas season is about celebrating the birth of Jesus Christ. Celebrating the gift. Kaya siya bumaba mula sa langit ay para regalawan tayo ng kaligtasan. And the message of love. Pakita ang kanyang tunay na pagmamahal na nung siya'y nasa lupa, ipinakita niya ang pagmamahal, nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng himala, nagpapakain ng ilang libong kalalakihan, except wala pa doon ang mga babae. Gumagawa siya, nagbigay siya ng magandang halimbawa to show love. The show peace sa mga lumalapit kay Jesus, ang natatanggap ay peace. And hope, pag-asa. Yun nangangalun niya, yun itrabaho niya. Pero yung mga nakikalunya sa kanya, silang may pagkakamali. Bakit nila pinatulan? Yung nangangalun niya. Tama po ba? Prostitute, hindi pala nangangulo niya. Prostitute, nagbibili ng panandali ang aliw, lumapit kay Jesus. The prostitute. Prostitute siya. Ikaw naman lalaki, sinugbahan mo, di ikaw may kasalanan. Tapos babatuhin ng mga tao. Ba't sisisihin yung babae? Dapat yung asawa, joke lang. Pinatulan ng lalaki. Andiyan ba kayo? Tapos babatuhin. Tayo muna, ang sabihin mo yung asawa. Hello? Kaya ang sabi ni Jesus, bumatong walang kasalanan. Pero mind you, people of God, nagbibili yun ng panandaliang aliw, lumapit kay Jesus kasi ang mga tao babatuhin siya. Sino ka may kasalanan? Para yung tukso, ang tukso hindi kasalanan. Yung pumatol sa tukso, sila nagkakasala. Amen. Nagbibili ng panandaliang aliw. Bakit mo binili? Sinong bumili? Di yung lalaki. O bakit ang babatuhin ay yung babae? Siguro ka naman ni Jesus, Di ko alam ang. Pero yun Andiyan pa kayo? Mga marami riyang bar. Di naman kayo hinarangan para kayo pumunta. Hindi ka makakalampasan sa sakyan mo pag hindi ka dumaan dito sa bar. Wala namang gayon. Sinong pumupunta? Walang J1 people na napunta sa mga bar. Hello? Hello? So, that is the true meaning of Christmas. Celebrating the birth of Jesus Christ, celebrating the gift of salvation, the love, joy, and hope and peace. Avoid singing. Ito po yung unbiblical or unwise action ng mga Kristiyano. We need to avoid singing unbiblical songs. Mga ano yon? I saw mommy kissing Santa Claus. Ala. Ay, umamin, dati kinakanta yan. Baka ngayon hanggang ngayon kinakanta pa rin pinapatugtog. Di ba celebration ng birth ni Christ? Ba't yan papakinggan mo?
Ano pa? The first Noel. Nasaan doon ang pangalan na si Christ ay bumaba mula sa langit at bumaba sa lupa? Wala. Ano pa? Santa Claus is coming. Naka, si Jesus. Bakit si Santa? Oy, sino rito ang naglalagay sa Christmas tree at sasabihin sa anak, matulog ka, bukas may regalo si Santa Claus. Wala ha? Ala, ang ipakilala natin is si Jesus ang giver. Oy, na-educate ko kayo. Kaya ang topic natin, the wise man action for this Christmas season. Santa Claus is coming. Jingle bells, jingle all the way. Naka. Yun daw Holy Night, ang writer nito ay atheists. Kaya naglagay ako rito ng wise person will sing biblical songs. You came from heaven to earth. No other name but the name of Jesus. Jesus. Nangare. You came down to save our lives. Your blood was shed to wash my sins away. Ala, wala pa. Nasaan ka na? To give you glory. Yon, kantahin ng bishop. Yan ang ating kakantahin. Prince of Peace, Abba Father, mighty God, my provider, comes. Mighty warrior, Jehovah is the great I am. He is the healer of my soul, the healer of infirmities, author of loving grace. Di natin kinakanta. Come, let's rejoice and give Him praise. Come, si Lord, mighty warrior. Come, si Lord, Almighty God. Come, si Lord, Almighty King. Come, si Lord, Anointed One. Kaganda naon. Kaya gantugtugin mamaya. Anak ko, ang gwapa. Hanggang 11 yan tutugtog, kaya kami yung amin dalang pagkain ay panghapunan. Lunchtime po doon sa Agbay. Kuya Danny, dalhin mo na yung pinapadala na Ate Biole at baka yun ay kailangan ng lunch. Yan ang ating kakantahin. Come, let us adore Him. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore Him. Baka hindi natin alam. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ang buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Si Jesus ang daan, paparapapam. Sang daan, paparapapam. Si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya niya binigay si Jesus upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay may buhay na wala. Ayos. Yan ang kakantahin. Yun nga lang. Baka alin kayang mas gusto nyo? Yung kanina, yung Prince of Peace o are. Ang Mesyas, anong gusto nyong kantahin natin later? Mesyas daw. Mesyas daw. O, sige, baka naman nangunguna ka. Okay lang, love.
So avoid singing the unbiblical song na ang ipinopromote is si Santa Claus. Wag naman. We are people of God, redeemed by the blood of God. And we are chosen to be a good example. Amen. Sabihin mo, halimbawa ka ni Christ dito sa lupa. Sa love. Dito sa mga biblical song, yan ang ating ipaawit. Amen. Ay pagdating sa rapper, avoid buying rapper having X-man. X means unknown. Merry Xmas. Naku, ako po dyan mula nung malaman ko yang oo nga. Sabi ko, oo nga, bakit ga X? Avoid buying it. Baka kayo bibili pa ng rapper, ilagay niyo yung may Christ of the Christmas. Gets nyo? May kausap pa ako? Ay mga nakikita, ay mga rapper na may picture ni Santa Claus. Wag naman. Yung may Christ. Okay ba? Baka kayo panay ang patugtog. Baka kayo panay ang ng kantang Santa Claus is coming. Wag naman. Kaya nga ngayon ine-educate ko kayo. So avoid even yung jingle bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Okay. So wise men, okay? So avoid, nasaan ka? Nasaan? Dito. Yung ang picture ng Santa Claus, i-avoid po natin yan. As much as possible, ine-educate ko kayo. Kasi sino ga mga susunod na henerasyon ng ating mga youth? We need to educate them. Baka mawala na sa picture ang katotohanan bakit may Pasko. Bagamat ang iba pong mga denomination na hindi nagse-celebrate ng Pasko. I do not want to mention, pero many of them, ang kanilang inaano yan, pagan ano yan, pagan culture yan. Hindi, redeemed na kami. We need to celebrate the birth. Ang sineselebrate daw nila ay pagkamatay. We need to celebrate. Paano mamamatay kung hindi mo na isinilang sa lupa? And we need to confess na si Kristo ay naging tao. Amen? Christmas season of love, hindi happy holiday and holiday season. Huwag kayong bibili ng rapper na holiday season. Or happy holiday, ang mga kinakanta, happy holidays. Ikaw naman ipalakpak. Wala na yung Christmas. Remember, dun sa Christmas, Christ is the Master. M, Master. A, Almighty, Anointed One, and S, Savior. Christ of Christmas ang ating sinasabi. Tayo po tumayo, basahin natin. Babasahin lang natin, then iakin pong iano sa inyo. Matthew 2, the wise men action. Topic natin, wise men action for this Christmas season. Matthew 22, 1-23. Gising tayo, basahin natin. Panahon ng paghahari ni Herodes, King Herod, sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. So alam nyo na ngayon ang sagot. Saan ipinanganak? Judea sa Bethlehem. Sinong hari? King Herod. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Hindi po nakalagay dito ay 3 hari, hindi walang inilagay na bilang. Gets po natin? Pantas, magi, wise men, hindi 3 kings. Meron ba dyan 3 kings? O, makinig na lang kayo dito. May nakalagay bang 3 kings? Hindi, makinig kayo. May mga. Ilan ang mga? Marami. Baguhin natin. Maglalagay kayo ng ano ba to? Belen. Lalagay 3. Kaya tuloy ang mga tao, kali 3. Basa. Wala. Makinig. May mga pantas mula sa silangan. Saan galing? Silangan. Sila yung mga astrologer nag-aral about our stars. Dumating sa Bethlehem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? King of the Jews. Alam.
ng pantas, the wise men, the magi. Si Jesus will be the King of the Jews. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Anong silangan? East. Ito ay west. Silangan yon. Nasikat ang araw. Doon daw nakita ang star. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya pagka ako'y nagpalaro, mula din saan ipinanganak? Dapat alam nyo. Alam ko na ang nakinig at alam ko ang sharp ang mind. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Anong gagawin ng pantas? Sasamba. Ang layo ng sakripisyong kanilang ginawa para sumamba. May faith ba sila? Meron. 3 ba sila? Hindi. Sila ba yung hari? Hindi. Ang tawag sa kanila ay magi o wise men, pantas. Gets po natin? Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Verse 4, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Bay, alam naman pala Kristo. Verse 5, tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganitong isinulat ng propeta. Kita nyo? Yung propesiya ay nagaganap. Propesiya sa iyo bilang anak ng Diyos magaganap. Hold on to the promises of God. Tumugon sila. Verse 6, at ikaw, ito ang propesiya, ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda. Nasaan ang Juda? Nasaan ang Bethlehem? Sa Juda. Ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumulang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. King of the Jews, si Jesus Christ. And now He is the King of Kings and Lord of Lords. 7, nang mabati dito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas, inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Verse 8, pagkatapos sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya kasinungalingan. Nagmamaang-maangan si Herodes. Makikita niyo sa bandang huli, pinapatay niya mga sanggol. Sabi sasamba, kasinungalingan. Sinong naririto ang purpose mo ay para sumamba at hindi kasinungalingan? Pumalakpak sa Lord. Verse 9, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila. Ano sinong nanguna? Bituin. Huwag nyo naman sasambihin na bituin. May sumasamba Iyan yung nilikala ang ni Lord at ginagamit. Lahat ng ginagamit ni Lord ay nilikha ng Diyos. Ang dapat sambahin ay ang lumikha at hindi ang nilikha. Amen. Verse 10. At verse 9, bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan, tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Sino yung bata? Si Jesus ay hindi na natiling bata. At hindi siya nanatili sa cross. Walang laman ang cross. Pagkatapos, si Jesus ay huwag ipakikilalang infant. Parang tuloy hindi namatay sa cross. Huwag ring ipakikitang si Christ ay nasa cross pa. Si Christ ay wala na sa cross. He is risen from the dead. And He is alive forevermore. And He is coming soon. And you belong to the rapture of the church. Sabi ko, we belong to the rapture of the church. Ganun na lamang kanilang kagalakan ng makitang bituin. 11, pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinambaang bata. Si Jesus. Hindi si Mary. Hello! Gising. Mga nasa online, makikinig sa online. Kung hanggang ngayon lumuluhod ka pa rin sa picture ni Blessed Mary,
repent. Ang pagluhod ay akto ng pagsamba. Walang ibang lulukuran, walang ibang sasambahin. Ang pagyukod, ito ang akto ng pagsamba. Never, never do the action of worshiping the creation. Like Mary, he is blessed, but he is not God. She is not God. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria. Nagpatira pa sila. At sinamba ang bata. Inihandog nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Kaya siguro, tinamang kamang mga tao, nakitang yung inihandog. Kaya sinabing 3 ngari. Dahil 3 ang handog. Hindi naman nangangahulog ang 3 ang inihandog, ay 3 ang naghandog. Marahil sila'y maraming mga pantas. Maraming dala. Ang mga dala, ginto, mira at insenso at may kahulugan niyan. Babasahin ko mga. Nang papauwi ng mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa magitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. 13. Pagkaalis ng mga pantas, matatalino mga pantas, hindi bumalik kay Herodes. Na kumilos ang Lord sa panaginip. Sino rito ang kumikilos? Alam mong ang kumikilos, pag magandang panaginip mo ay si Lord. Pero pag pangit yung kabila. Kaya invite mo si Holy Spirit sa iyong pagtulog. Pero sometimes bunga yun ang iyong pinanood. Bunga na iyong iniisip. Kaya bago ka matulog, ang isipin mo ang Diyos ay kasama mo. Amen. Huwag na mag-alala, kasama mo si Lord. Amen. Alisin ang kabalisahan. Kung hindi ka pa rin tumigil sa pag-aalala, umawit ka. Si Jesus ang daan, paparapapam. Pag hindi ka naman nagising, ay di nagising lalo, ano? Pagkaalis ng mga pantas, pagkakakita si Jose, kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad. Sa Ehipto, ang iyong magina. Sino naman kinausap ng anghel? Si Jose. Saan daw dadalhin ang bata? Sa Egypt. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Gets? Noon pa man rejected na si Jesus. Noon pa man mayroon ng threat. Kaya ngayon kaming mga ginagamit ng Lord. Dahil si Christ ay nagwagi sa threat and rejection. Tayo bilang redeemed by the blood and child of God, we are saved by the threat and rejection in our lives. Magtatagumpay tayo. May threat. Noon pa man. Noon pa ngang nasa sinapupunan, may threat na eh. Nireject na eh. Tinuturo ko po yan sa MGR. Huwag kayong alis hanggang di ko sinasabi katahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at ng gabi niyo dinala niya sa Ehipto ang kanyang magina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng propeta. Sino nagsasalita sa bibig ng propeta at naglalagay? Ang Panginoon. Sa mga true prophets. Huwag kang, ikaw ay prophet of yourself, you are declaring what is right. So, ano sabi rito? Tinawag ko ang aking anak, ito ang propesiya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa mamagitan ng propeta. Nasaan ka naga? Yun. 16. Sa gayon, natupad ang sinabi ng, yan. Tama. Verse 15 yun eh. Nabi ng Panginoon, magitan ng tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes. Verse 16. 16 pa. Nang malaman niyang nilinglang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. Kita mo ga? Sasamba raw ay kasinungalingan. Papapatay pala. Pero alam niyang Kristo, si Christ, Jesus. May inggit. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta Jeremias.
Narinig sa ramang isang tinig-tinig ng pananangis at ang malakas na panagoy. Tinataknisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Verse 19, pagkamatay ni Herodes ang pakita kay Jose sa panaginip ni pang isang anghel ang Panginoon habang siya'y nasa Egypt. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit ang mabalataan niya naghahari sa Judea si Archelaus na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon at dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, siya ay tumuloy sa Galilea. 23, at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord, for guiding us as we share the wise action of a wise man in this Christmas season. We honor, we adore you. In Jesus' name, mabilis lang. Take your seat. Binasa ko ito sa inyo para somewhat may alam kayo na noon pa, ang enemy is trying to kill and destroy, pero they will fail. Lalo ngayon that Christ in us, we are victorious. So wise action in celebrating the birth of Christmas during Christmas involves prioritizing worship. Kaya wag mo, Christmas service, pupunta ka rito sa 25 ng Disyembre. Yun, Tagalog na Tagalog. Hindi dahil may raffle, kundi you need to give time. Ito po ikukontinue ko sa Christmas service natin kailan, December 25. One service lang po tayo. Sa mga nasa online, one service lang po tayo sa December 25 to give the family gathering. Okay po, one service. Anong oras? 8 o'clock. May lakad pa rin po kami. So magkatapos po ng ating raffle po yon. Okay, raffle, and then pipila lang ang mga bata. May nagtanim, surprise, blessing. May nagtanim, ipinadala kay Sheila Deer, kay Dan. May nagtanim, pagpalain ka ni Lord, ikaw na nagtalim, na tunay na ginamit si Sheila sa'yo to pray and to give example. And Dan, ngayon yung tanim mo, umani ka ng raba-raba-raba. Raba-raba, para sa mga bata, pero yun po yung ating gagamitin ng tama. Ang lahat ng pera ng Panginoon ay gamitin natin sa tama. Amen? So, sa benching ko, papilahin natin ang mga bata, at pero hindi po natin ipamimigay lahat. Tama, Sheila dear, Dan? Yun po ay kinakapatid ni Shi. At during the time na sila ay broke, ay si Sheila dear ay laging and Dan ay nagbigay ng magandang halimbawa, tumutulong, sumusuport. Ngayon, ang ani niya ay naririto sa J1 Bawan. Papuri sa Diyos. Thank you, Lord, for the glory of God. So, a wise Christmas primarily refers to the biblical story of the Magi from the east to follow the star to find baby Jesus, bringing gifts of gold, frankincense, and myrrh, symbolizing their worship and recognition of His divinity. Pag-usapan natin, ano ang biblical story of the Magi? Who were the Magi? Refers to them as wise men. Hindi sila three kings, ha? Magi from the east. They are scholars or astrologers who observe a unique star. So sila'y matatalino. Sila yung nag-aral marahil, yun po based sa mga theologians, ay sila nag-aral ng astrology, that's why they know. And through the power of God, they were brought to Jesus. Wise men from the east, not necessarily three or kings, though tradition established them as such. They follow the star to find the newborn Jesus, traveling to worship Him. Ang purpose is to worship. Their journey, they travel to find the newborn King of the Jews, bringing symbolic gifts. And their gifts, gold for a king. Nagbigay sila ng ginto bilang pagkilala as hari, frankincense at temple incense, and myrrh used for anointing the head. And their wisdom, they showed joy, generosity, and deep faith in following the prophecy
even outwitting King Herod. Modern interpretation, wise Christmas. Now, Magi from the east who followed the star to find baby. The three wise men brought Jesus three symbolic gifts. Paliwanag ko sa inyo, ano yung gold? Signifying Jesus' royalty as king and representing Jesus' kingship. A gift fit for a king, acknowledging Jesus as the King of the Jews and ruler. Yan po ang sinisimbolize ng gold. Sa pagsamba may dala. Tayo may dala rin. Sabi ng Biblia, do not come unto me empty-handed. Kaya tayo may offering, tayo ay may dala ng tithes, tayo ay may pledge. Sabi ni Lord, huwag kang pupunta sa akin para sumamba nang wala kang dala. Sing worship when you have devotion with Him. Offering worship, hindi puro penge. Worship muna. Kaya tinuruan tayo ng tamang panalangin, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Unahin mo munang mag-worship kay Lord bago ka humingi. Amen? So ito po yung nire-represent ng gold, signifying Jesus' royalty as king, representing Jesus' kingship. A gift fit for a king, acknowledging Jesus as the King of the Jews and ruler. Ano naman ang frankincense? Representing Jesus' divinity and use in worship. A fragrant use in temple worship. Symbolizing Jesus' divine nature and role as Son of God. Itong dapat pinag-uusapan. Ano bang sinisimbolo ng ginto? Anong sinisimbolo ng frankincense? It's all about the kingship, rulership, divinity of our Lord Jesus Christ, that He deserved to be worshipped. Pero hindi siya nanatiling infant. Hindi rin siya nanatili sa cross, kaya ang cross ay bare. Walang picture kasi siya ay muling nabuhay. Amen? Myrrh, a costly spice used for anointing the dead, foreshadowing Jesus' suffering, death, and eventual resurrection. An embalming oil foreshadowing Jesus' mortality and future sacrifice. These precious gifts presented as homage highlighted Jesus' identity as King, Son of God, and a mortal who would die. Ipinapakita na si Christ bilang Diyos ay nagpakumbaba, naging tao, nagpakita ng halimbawa. At itong mira na ito'y anointing sa kanyang paglilibing sa kanya. Christmas is about Jesus coming to be our Savior. Fulfilling prophecy and calls believers to reflect Christ's love to the world, making everyday Christmas by living like Him. Gawin natin ang bawat araw ay Pasko kasi ang sinisimbolo ng Pasko ay pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. Hello? May pag-asa ka habang buhay. May pag-asang maligtas. Ang kaligtasan ay hindi lang ang kaligtasan sa apoy ng impyerno. Kaligtasan sa sakit karamdaman kung ikaw ay may karamdaman, gagaling ka. Kaligtasan sa kahihiyan kung ikaw ay pinapahiya, ililigtas ka. Kaligtasan sa kahirapan. Hindi lang ang pagiging Savior ni Lord ay Savior para wag kang mapapunta ng impyerno, ay always malinaw sa akin ang pagiging Savior ni Lord. He is Savior of my life at all times. He saved me, He protect me from harm. Hindi liligtas niya ako sa mga premature and untimely death, at yan din ang ginagawa sa iyo. Ikaw na ginawa mong Lord and Savior si Lord, ililigtas ka sa biglang kapahamakan, ililigtas ka sa premature and untimely death, ililigtas ka sa gawa ng kaaway. Say amen! Palakpakan natin the Savior, Jesus Christ, the only Savior. Ililigtas ka sa kahirapan, ililigtas ka sa 7 years tribulation. Amen?
Kung tinutotoo mo ang relasyon mo kay Kristo, na siya ang Savior mo, ililigtas ka sa 7 years tribulation. Kasama ka sa rapture of the church. Pag sinabing si Lord ay Savior, hindi lang siya Savior na ililigtas tayo sa impyerno, hindi lang yon. Ililigtas ka sa pagbagsak sa iyong exam. Ikaw ay papasa. Ililigtas ka sa kahihiyan. Ililigtas ka para maparangalan ng Lord, hindi ikaw. Ililigtas ka sa anumang pagkakamali mo, ikaw ay papasa. Magiging victorious ka. Sabi ko, magiging victorious ang bawat isa sa anumang plano at balak ng kaaway. And the Lord sometimes allow it, kagaya na nangyari kay Jesus. God the Father allowed to tempt Jesus. Pero Jesus became victorious. Ikaw at ako will be tempted, pero ikaw ay victorious. Ililigtas ka ng Panginoon sa anumang failures. Nagkamali ka, but you are not failure. Because bumabangon ka. Iniaangat ka ni Lord. And the best is still yet to come. Mas malaki ang padating kaysa nawala. Sabi ko, mas malaki ang padating kaysa nawala. Mas malaki ang padating kaysa nawala. Lord, patulan mo ang aming pananalig sa iyo dahil you are the Lord of heaven and earth. Gold and silver is yours. Walang imposible sa iyo. Mga nawalang oras, mas malaki ang ibibigay na panahon ng Lord para makabawi ka. Mga nawalang salapi, mas malaki ang pabor na ibibigay ng Lord. Ang mga pabor, uncommon favor of God and men ay mararanasan mo. Uncommon favor of God and men na hindi mo naranasan ay mararanasan mo dahil God is faithful. God, the God of the universe, walang imposible sa Kanya. Walang imposible. Do what pleases the Lord. What you do for others will gonna do. What God will gonna do it for you. Ikaw ay tumulong, God will gonna do it for you. Tutulungan ka. Ikaw ay nagtanim, God will do it for you. More than sa tanim mo ang gagawin at ibubuhos ng pagpapala ng Lord. Nanonopresa ka, isusupresa ka rin ni Lord. Isusupresa, ito'y panalangin ko. Kayo na nagsupresa sa akin, binigyan niyo ako ng Montero, isusupresa rin kayo before this year end and the year, first month of January, year 2026. Naranasan ko yan. Ang dami. Even pa naman ang sandals, alam ni Lord, wala akong step in a block. Hindi ako bumibili. Ang gusto ko'y close kasi hindi na ako magka-time para to pedicure. Wala akong time. Pero ako ngayon, hindi nyo naman kita. Kahit madumi, lalagyan ko yan ng anniversary, madumi ang kuko ko, nilagyan ko lang. Kailangan pagalinisin, pwede malagyan ng Q-Tex kasi open din ang suot ko. Sarap po kasi rin isuot kasi, kaya. So again, my topic, wise men action on Christmas celebration. Wise men, you are a prophet of yourself. Do not allow yourself to be moved by the bad situation. Allow yourself to be moved by the Holy Spirit. May pangit na nangyari, God will gonna turn it into good for your favor. Amen. Believe and act on the true meaning of Christmas. Christmas is knowing and believing about the who. Who is Jesus? The what. What did Jesus did? Why? Why did Jesus did what He did? What He does? So first, ito po ay iko-continue ko. The who, what, and why. Iko-continue ko next Christmas Day ng celebration ng worldwide. December 25. Who is Jesus? From the wise men or magi from the east who follow the stars to find newborn Jesus. Newborn Jesus. Newborn Jesus. Para sa kanila sa ating binasa, who is Jesus from the wise men? Para sa, doon po sa verse 2 and 11, para sa wise men na ating binasa kanina, Jesus is King and ruler of the Jews. He is the Lord God to be worshipped.
Yan ay para sa mga wise men. Para sa kanila, Jesus is the King of the Jews. Para sa kanila, Jesus is Lord God to be worshipped. Eh para sa iyo, sino si Jesus? Kaya nga sabi rito, verse 2, we have come to worship Him. Verse 11, they saw the child Jesus, offer gifts, and worship Him. Yan ang mga matatalino, mga pantas. Malinaw sa kanila that Jesus is the King of the Jews. Hindi sila natakot kay Herod. Hindi sila sumunod. Mas sinunod nila ang panawagan sa panaginip ng Diyos. Matatalino sila. Sila'y naligtas. Ikaw at ako ay matatalino. Anak ng Diyos, ligtas ka sa apoy na impyerno. Ligtas ka sa gawa ng kaaway. You will be victorious like the wise men. Who is Jesus for you? For me? For us? This must be our answer. Being a wise, redeemed child of God, Jesus is the King of the whole earth. He is the King of kings. Sabihin natin. Jesus is the King of the whole earth. For the wise men, He is the King of the Jews. For us, Jesus is the King of the whole earth. Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Jesus is our Savior. Sinasabi po ba natin? Kasi ako'y nagtatanong. Who is Jesus for you? Shout it out. Who is Jesus for you? Jesus is the King of the whole earth. Jesus is the King of kings. Sabay-sabay po tayo. Baka gusto niyong kayo patayuin ka. Para naman ibukan natin ating labi. Who is Jesus for you? Jesus is the King of the whole earth, over the world. Jesus is the King of kings. Sabay-sabay tayo. Jesus is the Lord of lords, our Savior. Jesus, our healer, Redeemer. Jesus, our provider. Jesus, the Son of God, gracious and miraculous God. Jesus, our waymaker. Jesus, the great shepherd. Jesus, great I am. Jesus, the court keeper. And He is Jesus, the promise keeper. Shout the name of Jesus. And say to Him, thank you, Jesus, for giving your life for us to be forgiven, to be redeemed, for us to enter in heaven, us to have eternal life. Who is Jesus from Isaiah 9:6? Matatapos na ako, next, ko na lang po. Who is Jesus from Isaiah 9:6? For to us a child is born, to us a son is given, and His name shall be called, sabay-sabay tayo, Jesus the wonderful counselor, Jesus the mighty God, Jesus the everlasting Father, Jesus the Prince of Peace. Yan po ang sinabi ng Isaiah 9:6. And who is Jesus for you and who is Jesus for me? Being a wise, chosen, redeemed child of God, Jesus is the King of the whole earth. King of kings. Alin uli ang ating kakakantahin? King of kings, Abba Father. Ito po kasi yun. My provider. Ay, alin ang ating, ang Mesias, pareho na natin kantahin, alin na kayo. So, last Christmas, huwag niyong aalsin at gagawing X. Christ is the reason for this season kung bakit may Pasko dahil ni Kristo. Mula sa langit ay bumaba sa lupa. Ito po ay una kong narinig sa Apostle Bishop Art. The meaning of MAS. Master, Messiah, Master, Jesus is the Almighty God, Anointed One.
Jesus is the Savior, sin bearer, and strong tower. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Who is Jesus for you? Sige, kanya-kanya, go! Who is Jesus for you? He's the King over the world. He's the King of kings. He's the Lord of lords. He's our Savior, our Lord. He is our waymaker, promise keeper, doorkeeper. He is our gracious God. He is wonderful counselor, everlasting Father, Almighty God. Ang iba hindi pa rin nagsasalita, nakagarnilaang. Huwag naman. This is your time. This is your moment. Go! Oh, Yandera Lahaya, King of Kings. Yandera Basira Lahaya. Hallelujah. Oh, we celebrate you, Jesus. We celebrate your goodness, your love. You are the God of peace, God of the universe. You are the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Ito po'y kanta ng ating Apostle Art. Wait. Nasaan na? Okay, ito to yun. King of kings, the Father, mighty God, my provider, counselor, mighty warrior, Jehovah is the great I am. Once again, Prince of Peace, Prince of Peace, Abba Father, mighty God, my provider, counselor, mighty warrior, mighty oh Jesus Christ is your name. Jehovah is the great I am, the healer of my soul, the healer of infirmities, loving grace. Let's rejoice and give Him praise. Abba Father, mighty God, my provider. Shout it out! Declare it. Natutuwa si Lord na sabihin natin kung sino siya. He's the reason for this season of Christmas. Once again, Prince of Peace, Abba Father, Abba Father, mighty God, my provider, counselor, mighty warrior, mighty warrior. Jehovah is the great I am. 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 Ang mesyas ng Pasko. Ang mesyas. Kapayapaan ng buong mundo. Ay ang Pasko. Magmaha. Ang mesyas ng Pasko. Kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko. Tayo muna daw. I love you mga nasa online. Ganito talaga pag hindi namin okay lang. Kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko. Magpahalan. Magpahalan tayo. Ang mesyas ng Pasko. Kristo. Kapayapaan ng buong mundo. Maligaya. Maligayang Pasko. Magmahalan tayo. Si
Si Jesus ang daan. Paparapapa, Si Jesus. Jesus ang daan. Paparapapa, si Jesus ang daan. Katotohanan at ang buhay. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, Kaya, kaya niya binigay si Jesus. upang Upang ang sino mang sumampalataya ay mabuhay na walang hanggan. Gayon na lang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, Kaya niya binigay. binigay si Jesus. Upang Upang ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Si Jesus ang daan. Jesus ang daan. Paparapapa. Si Jesus ang daan. Paparapapa. Si Jesus. Jesus ang daan. Katotohanan. Katotohanan at ang buhay. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya niya binigay si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya ay mabuhay na walang hanggan. Na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Thank you, Lord Kaya niya Jesus, binigay for giving your life to die on the cross. Kayo'y ipinanganak na isang bilhin. Malinaw po sa amin, O Diyos, na Ikaw ang dapat sambahin. Si Blessed Mary ay tunay na pinagpala mo. Pero siya'y taong nilikha mo. Ikaw ang dapat sambahin. Salamat, in-educate mo kami that you are truly Christ of Christmas, na hindi dapat i-alternate sa iyo. Walang dapat i-alternate sa iyo. Hindi dapat mapapawi ang pangalan mo, Kristo the Messiah, our Savior, our Lord. Panginoong Diyos, tulungan mo ang bawat isa. Nga-educate din ang iba. Na ang ipakilalay ikaw mula sa langit ay bumaba sa lupa for us to be saved. For us, Lord God, napakita mo na yung love ng pag-asa, ng kapayapaan. You are the Prince of Peace. Kagaya ng aming inawit, you are our great counselor, Isaiah 9:6. Sino ba kayo sa amin? Ito ngayong Pasko at sa mga darating na mga araw ay lagi kaming i-remind ng tanong, who you are with us, who you are in us, who is you in our lives. Panginoong Diyos, maging sa mga kanta, maging laman ng mga kanta na aming aawitin, nagpapaawit ay ikaw, hindi ang sino mang nilikha mo. Maging sa pagsamba, ikaw lamang ang dapat sambahin ay pinakita ng wise men, the true wise men action. Lord, kami redeem, kami yung matatalino. Ngayon, sa panahon namin, kami ang matatalino dahil kami mga anak mo, we have the mind of Christ. Tulungan mo kami maging mabuting halimbawa saan man kami naroroon. Tulungan mo kami, kaming lahat, aming mga anak, ng mga kanta ay may meaning. Ang mga kanta sa likod nito ay may writer. Ang kanta sa likod nito may dahilan. Ang kanta ng aming Apostle Bishop Art, ito ay inspired by you, Holy Spirit. Kaya tulungan mo kami, even sa mga songs, most especially during the Christmas season. My Lord, ikaw ang ma-highlight. Ang iyong ikaw ay ipinanganak sa isang sabsaban. Panginoon, hindi mahalaga. My Lord, ang past, ang mahalaga ang future, ang iyong purpose. Maging sa buhay namin, you will fulfill the purpose and the prophecy that you have bestowed in our lives. Ang mga prophecy ay naganap sa buhay mo, Lord Jesus, nung ikaw ay naging tao. Ikaw ay totoong tao, ikaw ay totoong naging tao, ikaw ay totoong Diyos. Maging malinaw ito sa amin. Maging maingat kami sa mga lalabas sa aming mga labi. Banal na Diyos, maging aware kami. O Lord God, magkaroon kami ng Christ-conscious mind, not sin-conscious. In Jesus' name. Salamat, banal na Diyos. Hallelujah, we are redeemed.
At lagi naming alalahanin bago kami humingi, kagaya ng itinuro mo sa aming panalangin, Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Sabihin namin kung sino ka. Kung hindi naman namin masabi yung A to Z, kagaya ng aming pinag-aralan ngayon, my Lord, in the book of Isaiah 9:6, who you are, that you are our wonderful counselor, that you are Almighty God, hallelujah, the Prince of Peace, the great I am, even those Christ, yung M-A-S, Lord, ito'y maging gaya ng bawat isa, who you are, that you are our Master, that you are our Almighty God, Anointed One, that you are our Savior, sin bearer. Salamat, O God. Salamat, bago kami humingi, sinasabi namin sa iyo kung sino ka. Hindi kami kagaya, ayaw namin, Panginoon, na kami madala ng mga sabi-sabi sa mundong ito. You want us to be wise, even in this season. Tumayo kami sa tama.